Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kabarangay. Sobrang saya ko po tuwing nakikinig ako sa inyong programa bawat tanghali, Papa Dudut. Parang bahagi na kayo ng araw-araw naming buhay dito sa parlor kung saan ako nagtatrabaho sa Mandaluyong. Kayo ang kasama namin sa mga kwentuhan, tawanan at minsan sa mga luha. Kaya naman naisipan kong sumulat para ibahagi sa inyo ang istorya ng buhay ko. Baka sakaling may matutunan ng ating mga kabarangay mula dito. Ako po si Lady, babae po talaga ako at hindi po ako bakla. Pero ang hanap buhay ko ay pagugupit sa isang parlor. Tubong Laguna ako at lumaki sa simpleng pamumuhay. Hindi ako nakapagkolehiyo, wala pa kasing libreng tuition noon sa mga state universities. Kaya hindi kinaya ng pamilya namin ang gastusin. Pero kung may pagkakataon lamang, nako, matagal ko nang tinupad ang pangarap kong makapag-aral. Pero may isa akong matalik na kaibigan, si Roland, na mas kilala bilang Mamita. Pareho kaming walang marangyang buhay pero punong-puno siya ng talento. High school pa lamang kami noon, siya nang hinihingan ng tulong ng mga kaklase namin tuwing may pageant. Siya ang reyna pagdating sa makeup. At hindi lang yon, pati mga lalaki sa klase namin kapag hindi na papapasukin sa eskwela dahil mahaba ang buhok ay kay Mamita agad lumalapit. Wala pa siyang lisensya pero gupit lang ay panalo na. Alam mo Papa Dudut, natatakot akong mabubulok lang sa Laguna at walang marating sa buhay. Ikahos ang mga magulang ko at kanya-kanya kaming nagsusumikap na magkakapatid para dumiskarte sa buhay. Pagkatapos ng high school, pagugupit na ang naging kabuhayan ni Mamita. Isang araw sabi ko sa kanya na gusto ko ring matuto at magkapera nga kasi alam kong sa ganitong hanap buhay ako may pag-asa. Pumayag siya at naging sobrang tiyaga niya sa pagtuturo sa akin. Pero hindi pala madali ang pagugupit ng buhok. Ang hirap niyang aralin. Pero inilaban ko pa rin. Mga customer ni Mamita ang una kong naging biktima. Pinagpraktisan pala. Ako ang unang gagalaw ng gunting pero kapag may sablay na ay si Mamita na ang naging to the rescue para itama ang mali kong paggupit. Dahil sa tiyaga ni Mamita ay natuto rin po ako. Hanggang isang araw ay niyaya niya ako lumuwas ng Maynila. May kaibigan daw siyang may parlor sa Mandaluyong na naghahanap ng bagong parlorista. Sabi niya sa akin na eto na ang pagkakataon namin. Baka dito na magbago ang buhay naming dalawa. At hindi na matutuloy ang kinakatakot ko na mabubulok lang sa probinsya. Iba daw kasi ang buhay kapag nasa syudad na. Bit-bit ang pangarap, Papa Dudut, ay sumaba kami sa Maynila. Magkasama kami ni Mamita sa isang pangarap at sa isang kwarto na aming inuupahan. Siya ang naging ina, ama at kapatid ko sa syudad. Alam niya ang lahat ng sikreto ko. Alam na alam niya kung malungkot ako at alam niya rin kung kinikilig ako. Lalo na nang makilala ko si Gregory sa parlor na aming pinagtatrabahuhan noong 31 years old na ako. Magandang tanghali po. Ay, ang gwapo naman. Anong atin? Magpapagupit po. Talaga? Sayang naman. Po? Kako, ako sana kaso may nire-reban pa ako, Toy. So maghihintay na lang po ako kapag tapos na kayo? Ay, hindi, Toy. Hindi akong gugupit sa'yo. Isang bakla rin. Wait ka lang sandali, ha? Nasa CR pa, lalabas din yon. Ay, nandito na. Ano yung narinig ko kanina na bakla ako? Ikaw talaga, Mamita? Sinisiraan mo agad ako. Porke wala tayong jowa at malapit nang mawala ang edad sa kalendaryo? Nagsasabi lang ako ng totoo, te. Bakla po ba talaga kayo? Ay, hindi ako bakla.
ko. Kita mo naman oh. Anong kita? Wala namang makikita sa'yo. Ewan ko sa'yo, mag-focus ka nga dyan. Ay, dito ka sir. Upo ka dito sa harap ng salamin. Ah, salamat. Anong gupit po ang gusto niyo sir? Sigurado ka bang marunong ka? Ay, grabe ka. Oo naman. Kung anong kaya ng mga bakla sa parlor, kaya ko rin. Saka hindi pasmado ang kamay ko. Alam mo na. Naku, nagpaparinig ka ba? Itong kamay ko, inaalagaan ko talaga to. Hindi ako pasmado. Ibang klase din kayo rito. Ang saya nyo. Siyempre naman, dapat ganun lang. Dapat happy. Ayos. Sarap nyo sigurong kasama. Sinabi mo pa. Masarap talaga kami. Fresh pa. At tulad yung babaeng nasa likod mo na ready ng pagwapuhin ka palalo. Hindi pa lumagpas sa kalendaryo ang edad ko. Pero kahit lumagpas pa to, kaya ko pa. Age is just a number. Mamita, baka kung saan na naman mapunta tong usapan na to Baka may susugod na magulang dito kasi ano? Grabe ka, lady. Hindi ako ganun, no? Kaya nga sinabi ko sa magulang nung lekat na yon na pumunta kami sa barangay para magharap-harap. Pero hindi natuloy kasi wala silang pwedeng reklamo sa akin. Matino akong bakla. Hindi ako tulad ng iba dyan, hayok. Ako kasi demure. O siya, demure na kung demure. Ikaw ba ate? Demure ka rin? Buong ganun, te. Dapat mo talagang respetuhin yung kasama ko. Aba, oo naman po. Magalang po ako sa mga nakakatanda sa akin, lalo na sa babae. Sa bakla, Magalang ako sa lahat. etos ka rin, no? Kung hindi ka lang gwapo, pagkakamala na kita scammer sa ka-etosan mo. Hala, grabe naman po kayo. Pero ang pogi mo, walang halong char. Hindi ba, lady? Ang swerte mo't ikaw ang gugupit niya kay sir. Ha? Naku, kilala kita, lady. Nagagwapon ka kay sir? Ano nga pong pangalan niyo, sir? Gregory po. Ayan, alam mo na ang name ni sir. Ikaw talaga, mamita? Paano ko makakapag-concentrate nito? Hala, parang tulad ng dati, kapag hindi umaayos ang buhok ni sir, ako na ang titira. Naku, wag niyo naman paglaruan ng buhok ko. Etos lang. Mahusay ang si lady. Binabakla lang kayo niyan pero mahusay talaga yan. Naniniwala naman ako mahusay siya. Pagwapuhin mo pa ako lalo Oo naman. Sisimulan ko na pong gupitan ng buhok niyo, Sir Gregory. Siguro, Gregory na lang ang itawag mo sa akin. Bata pa naman ako para i-sir nyo. Customer po kayo, kaya sir ang tawag ko. Sige na, Gregory na ang itawag mo. Sige ka, di ako babalik dito kung ipipilit mo yung kakaser mo. Ay, wag naman po, Gregory. Ayan, ayusin mo ang paggupit ha. Masusunod po, kamahalan. Charot! Sobrang gwapo po talaga si Gregory Papadudut. Parang kahawig niya po si Ruru Madrid. Maganda rin ang mga muscles niya. Lalaking lalaki talaga. At tama po ang napansin ni Mamita na nagwagwapuhan ako sa kanya sa unang pasok niya pa lamang sa parlor. Hindi ko lang pinahalata kasi parang hindi naman po tama na parang ang landi ko kaagad sa paningin niya. Sobrang kinakabahan ako sa paggupit ko sa kanyang buhok. Nanginginig pero tinatagang ko ang aking dibdib para maayos ko ang aking trabaho. Gusto kong tumagal ang orasan habang ginugupitan ko siya dahil gusto kong mahawakan ang kanyang mga buhok at makikita ang mukha niya ng mas matagal. Na love at first sight ako, Papadudut. Crush na crush ko na siya. Pagkatapos kong gupitan si Gregory ay parang nararamdaman ko pa rin ang ulo niya. Na-imagine ko pa rin ang mga oras na ginugupitan ko siya. Ilang gabi din akong hindi kaagad makatulog kasi naiisip ko ang mukha niya. Gusto kong makita ko siya at dumating nga ang araw na pinakahihintay ko. Hindi ko akalain na babalik siya sa parlor para makita lamang ako. Nagulat ako, Papadudut. Sabi niya ay gusto niya lang na tumambay para makita ako. Doon niya hiningi ang number ko at agad na naging chatmate kaming dalawa. Bawat receive ko ng text niya ay naglulupasay ako sa kilig. Pero pinagsabihan agad ako ni Mamita na huwag seryosohin at baka masaktan lamang daw ako. Kalaunan ay nanligaw na si Gregory sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi sa isang napakagwapong Adonis? At gusto kong matikman yung bagay na pwede kong sabihin na babae talaga ako.
bago ko lisanin ang edad kong 31. Pero super KJ talaga si Mamita. Pinagsabihan ba naman ako na huwag magpapadala sa mga matatamis na salita ni Gregory. Pero sabi ko ay inggit lang siya kasi may lalaki nang nagmamahal sa akin. Sa madaling salita ay hindi ako nakinig sa kanya, Papa Dudut. Gusto ko kasi si Gregory kaya sinagot ko na ng walang paligoy-ligoy. Naging kami na officially ni Gregory ang Ruru Madrid ng buhay ko. 1 linggo pa lang kami ay isinuko ko na kaagad sa kanya ang pagkababae ko. Masarap ba? Ha? Oo naman. Masakit lang, mahal. Ganyan talaga yan. Salamat ha. Ako ang nauna sa'yo. At huli. Hindi ba, mahal? Siyempre naman. Ganun mo talaga katagal hinintay ang oras na to? Ikaw talaga ang para sa akin. Salamat, mahal. Ikaw pa ba? Pero alam mo, hindi ko na talaga gustong makita yung kaibigan mong si Mamita. Grabe kung makatingin sa akin. Hayaan mo na, mahal. Ganun lang naman talaga siya. Hindi ko talaga siya gusto. Hindi ba sinabi niya sa'yo na ayawan mo na ako? Na hindi mo ako pwedeng sagutin kasi tambay lang ako? Grabe din kung manira ng tao yung Mamita na yan. Siguro type niya lang ako. Pero sorry na lang siya. Hindi ako pumapatol sa tulad niya. Huwag mo na lang pansinin yun. Ang importante, tayo na. Seryoso ka sa akin. Mahal mo ko, di ba? Oo naman. Mahal kita. Mahal na mahal. Iba ka nga eh. Kasi pinaglaban mo ako dun sa baklang yun. Gregory, awat na. Teka, bakit parang mas mahal mo pa yung baklang yun kesa sa akin? Panay ang depensa mo sa kanya eh. Mahal, hindi sa ganun. Best friend ko kasi yun. At siya nagturo sa akin paano maggupit. Siya nga nagdala sa akin dito. Kaya ako parlorista ngayon. Pero parang gusto niyang kontrolin ka. Hindi naman siguro. Concerned lang naman siya. Pero wala naman siyang ipag-aalala sa'yo kasi alam kong mabuti kang tao at mabuti ang intensyon mo sa akin. Tama ka dyan. Mahal kita, lady. At buti naman na solo kita ngayon. Umabsent muna ako sa parlor para samahan kita. Iba ka talaga. Mahal na mahal mo talaga ako. Pero hindi pwedeng parati kang absent ha. Paano na ang kita mo niyan? Baka yung customer mo mapupunta na dun sa baklang hukluban na yun. Hindi naman. Saka ganun naman talaga sa parlor. Kung sino ang nandun, siya na gagawa. Hayaan mo na. Naisip ko lang, pwede ka na sigurong lumipat ng ibang tirahan. Huwag ka nang sumama sa baklang yun. Baka impluwensyaan ka lang niya. Mahal, mabait si Mamita. Parang kapatid ko na siya. Kukuha na lang tayo ng short time room tulad ngayon. Pwede naman. Basta, maganda ka lang ng pambayad ha. Alam mo naman mahal na wala akong trabaho. Basta, paliligayahin kita. Gusto kong masasarapan ka lang kasi mahal kita eh. Salamat, mahal. Mahal, may papakiusap pala ako sa'yo. Ano yun, mahal? Si Rico, birthday niya kasi. Pupunta ako sa kanila. Mahal, pwede bang makahingi ng pera? Pambili lang ng pang-inom para may bit-bit naman ako. Alam mo namang nakakahiya pumunta na walang bit-bit. Magkano ba yun? 1 case. Kaya mo naman, di ba? Mahal na mahal mo naman ako kaya di mo ako matitiis. Sandali. Titingnan ko sa wallet ko. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Ang dami mo nga naging customer sa parlor nitong mga nakaraang araw kasi graduation. Maraming nagpapagupit tsaka nagpapariband. Tiba-tiba ang kita mo. Sa awa ng Diyos, marami nga. Oh, eto mahal. Okay na ba yan? Pwede mo bang dagdagan, mahal? Baka magkasarapan eh. Alam mo na, minsan lang naman to. Basta, kapag nagkatrabaho na ako, babawi ako sa'yo. Promise. Eto mahal oh. Yan na muna kasi marami din akong babayaran eh. Saka nagpapadala rin ako sa mga magulang ko sa probinsya. Matanda na sina mama at papa ko eh. Sige, okay na nga to, mahal. Pamasahe na lang. Sige na.
Yan na muna ang pambayad ko sa'yo, mahal. Basta mag-ingat ka ha. Oo naman, iingatan ko sarili ko. Pangako. Maraming salamat dito, mahal. The best ka talaga. Mag-enjoy ka sa party. Aba, syempre. Salamat talaga dito sa bigay mo, mahal. Welcome, mahal. At dahil nga mahal na mahal ko si Gregory at may sapat naman akong pera papadudot ay binibigyan ko na siya. Hindi ko naman iniisip na mabigat yon sa akin dahil mahal ko siya at gusto kong suportahan siya sa abot ng aking makakaya. Lagi niyang sinasabi sa akin na kapag siya ay nagkaroon ng trabaho at kumita na, ako naman daw ang kanyang aalagaan. Lalo na raw kapag magiging asawa na niya ako. Paulit-ulit po niyang pinapangako na siya raw ang bubuhay sa amin, pati na sa magiging anak namin sa hinaharap. Napakalambing niya kaya madalas ay nadadala ko sa mga matatamis niyang salita dahil doon ay tinatago ko kay Mamita ang tungkol sa pagbibigay ko ng pera kay Gregory. Halos linggo-linggong nagbibigay ako sa kanya na parang ginawang allowance ang pera ko. Hindi ko na nga namamalayan pero halos lahat ng sahod ko ay nauubos na sa kanya. Hindi na ako nakakaipon dahil sa kanya na napupunta ang karamihan ng kita ko. At hindi na rin ako nakapagbibigay ng pera sa aking mga magulang. May mga pagkakataon na ramdam ni Mamita papadudot na pineperahan lamang ako ni Gregory. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mag-ingat ako dahil baka ginagamit lamang niya ako. Pero tuwing tinatanong niya ako kung nagbibigay ba ako kay Gregory ng pera ay todo ang pagtanggi ko. Ayaw kong isipin niya na mali ang relasyon namin. Hindi ko rin kayang aminin kahit sa sarili ko na baka nga totoo ang sinasabi ng ibang tao na baka pera lamang ang habol ni Gregory sa akin. Pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na mahal niya ako. At totoo ang lahat ng mga pangako niya. Umaasa akong darating ang araw na magbabago ang sitwasyon, na siya naman ang magpapasaya, bubuhay at mag-aalaga sa akin. Pero minsan ay hindi ko maiwasang mag-isip. Bakit ganon? Bakit ako na lamang palagi ang nagbibigay? Bakit parang ako na ang bumubuhay sa kanya? Kapag hindi ko siya nabibigyan ng pera ay nagtatampo siya. Ang bigat sa pakiramdam. Pero iniisip ko na lamang na mahal ko siya at siguro ay eto ang paraan ko para ipakita yon. Iniintindi ko na lamang na wala pa siyang trabaho kaya ako muna ang gumagawa ng ganong responsibilidad. Mahirap pero mahal ko si Gregory Papadudot. At kung mahal mo ang isang tao, ay gagawin mo ang lahat para mapasaya siya. Kahit minsan ay ikaw na ang nasasaktan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal na mahal ko po talaga si Gregory Papadudut. Pero kahit na anong paliwanag ko ay hindi pa rin naniniwala si Mamita. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na mukhang niloloko lamang ako ni Gregory. Hindi ko alam kung bakit ganon siya kung makapagbitaw ng salita. Siguro'y dahil ayaw niyang masaktan ako pero hindi ko maiwasang mainis kapag sinasabi niyang ginagamit lamang ako ni Gregory. Tuwing napag-uusapan namin siya ay nagiging tensyonado ang usapan namin ni Mamita. Kaya naman kadalasan ay iniiwasan ko na lamang na mapunta roon ang usapan namin para hindi kami magtalo. At tuwing nasa inuupahan naming room, at agad akong natutulog para iwas na rin na banggitin ang tungkol sa relasyon namin ni Gregory. Minsan nasa labas din ako ng bahay para makipag-chat kay Gregory. Ganun po ang naging sistema ko para hindi ako mainis kay Mamita. Dumating na nga sa puntong napag-isipan ko na ring sundin si Gregory na lumipat na lamang ako ng ibang bahay para malayo sa panghihimasok ni Mamita. Sabi pa nga ni Gregory, mas magiging magaan daw ang relasyon namin kung hindi ko kasama si Mamita sa bahay. Pero kahit na anong pilit ko ay hindi ko magawang iwanan si Mamita. Malaki ang utang na loob ko sa kanya.
Siya ang kumupkop sa akin noong panahong walang-wala ko. Siya ang nagdala sa akin dito sa Maynila. Kung hindi dahil sa kanya baka hanggang ngayon ay nasa probinsya pa rin ako at walang maayos na trabaho. Ayokong bayaran ang kabutihang ipinakita niya sa akin ng pagtalikod. Kaya kahit mahirap ay tinitiis ko na lamang tuwing pinagsasabihan niya ako. Ang mas nakapagtataka pa, parang may radar si Mamita. Pakiramdam ko ay alam niya tuwing nagbibigay ako ng pera kay Gregory. Hindi ko alam kung may nagsusumbong sa kanya o sadyang malakas lang talaga ang kutob niya. Paulit-ulit ko namang sinasabi na hindi ko binibigyan si Gregory pero hindi siya naniniwala. Hanggang isang araw, nang hindi ko inaasahan ay nahuli niya ako mismo sa akto. Pasakay na ako ng tricycle noong kasama si Gregory at inabot ko sa kanya ang perang pang-allowance niya. Laking gulat ko nang biglang lumitaw si Mamita mula sa kabilang kalsada. Hindi ko alam kung anong mas matimbang, ang hiya, kaba o takot. Kitang-kita ko sa mga mata ni Mamita ang pagkadismaya, Papa Dudut. Hindi siya nagsalita kaagad pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng titig niya. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang sarili ko sa kanya ng mga oras na yon. Ano yung nakita ko kanina, lady? Binibigyan mo pa rin ng perang lalaking yon? Gumising ka na nga. Mamita, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Ipapaliwanag ko sa iyo mga napuna ko. Bago kayo naging magjowa nung lalaki mo, may mga pagkakataon na sinasagot mo merienda namin lahat sa parlor kahit hindi kami nagpapalibre sa iyo. Ngayon, pansin na kapos ka na. Halos hindi ka na makakain. Bakit? Dahil napupunta sa lalaking yun ang pera mo. Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Nangangayayat ka na. Sa kasabi ng kapatid mo sa probinsya, hindi ka na daw nagbibigay sa mga magulang mo. Nakakapanibago kasi dati sila inuuna mo. Mamita, pakiusap. Huwag mo sanang palakihin. Palakihin? Eh, anong tawag mo sa ginagawa mo? Maliit na bagay? Eh, halos mapasma na yung kamay mo. Kakagupit mo dito sa parlor. Lahat ng pinaghirapan mo, ayun, binibigay mo lang sa lalaki mong yon. Lady, isipin mo naman ang sarili mo. Ginusto ko naman yun, Mamita. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Buhay ko naman to. Wala akong dapat ipag-alala, lady. Oo, buhay mo yan pero kaibigan mo ako. Sabihin na nating mahal mo nga siya. Sige, nandun na tayo. Pero dapat sarili mo muna yung unahin mo. Hindi puro siya. Habang ikaw, nagtatrabaho hanggang mapagod. Siya, anong ginagawa niya? Nasa kung saang impyerno nagpupunta, naghihintay ng sustento mo. Hindi mo siya kilala, Mamita. Hindi siya ganon. Ay hindi? Eh anong tawag mo sa paulit-ulit yung paghingi ng pera? Yun nakita ko kanina. Hindi mo maitatanggi yun. Ganun ba ang lalaki nagmamahal? Lady, gumising ka. Ginagamit ka lang niya. Mamita, tama na. Hindi mo alam ang lahat. Mahal ko si Gregory. Naririnig mo ba ang sarili mo? Mahal mo siya, oo. Pero hindi ibig sabihin niya magpapakatanga ka. Simula nang dumating yung lalaking yan, nag-iba ka na. Nawala na yung lady na may respeto sa sarili niya. Nag-iisip para sa mga magulang niya. Lady, unahin mo naman ang sarili mo. Kaya nga inuuna ko na ang sarili ko. Kaya hindi ko na sila pinapadalan. Ano? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin pero hindi ko siya iiwan. Mahal ko siya at mahal niya ako. Ito ang uunahin ko. Kung mahal ka niya, bakit kailangang halos ikaw ang bumuhay sa kanya? Bakit ikaw tong halos mawalan na ng makain? Ganyan ba ang pagmamahal? Yung ikaw nagbubutas ng bulsa habang siya, panay pakit lang? Tapos ikakama ka kung kailan niya gusto? Ikaw pa nagbabayad ng pan-check-in niyo. Hindi mo kasi nakikita yung nakikita ko sa kanya. May plano na kaming bumuo ng pamilya. Eh paano? Sa pera mo? Sa pawis mo? Lady, hindi ka bangko. Hindi mo responsibilidad na tustusan ang buhay niya. Ang laki-laking tao ng lalaking yon. Patambay-tambay lang, walang ginagawa. Parang gusto magpakaharing nakaupo lang at pinagsisilbihan mo. Inaalila ka niya. Tama na yung paninira mo sa kanya. Hindi ko siya tinutustusan.
Tinutulungan ko lang siya hanggang makahanap siya ng trabaho. Talaga lang ha? Lady, wala na sa kalendaryong edad mo. Dapat matured ka na. Pero mukhang immature ka pa rin. Ilang beses ko na tong sinabi. Pero heto ka pa rin. Nakapikit pa rin ang mga mata mo. Mamita, pagod na akong paulit-ulit natin pinag-uusapan to. Pwede ba? Huwag mo na kaming pakialaman. Concern ang tawag doon, lady. Kaibigan mo ko. Hindi ko maaatim na nakikita ang ginaganyan lang ng batugan na yun. Na mukhang ang batuta niya lang ang ibinibida niya sa'yo. Hindi ko kailangan ng concern mo. Alam ko yung ginagawa ko. Talaga lang ha? Eh bakit sa tuwing nababagit si Gregory, umiinit ang ulo mo? Kung masaya ka, bakit ka ganyan magsalita? Dahil sawa na ako. Sawa na ako kasi lahat na lang kayo kontra sa amin. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Daig mo pa mga magulang ko. Hindi sermon to. Boses ng katotohanan to, lady. Matagal na tayong magkaibigan. Oo, hindi mo ako magulang. Hindi mo ako kaano-ano. Kung may halaga pa ako sa'yo, pakinggan mo naman ako kahit minsan lang. Pero bakit nga ba ako nagmamalasakit sa'yo? Pwede ko namang hindi napansinin yung mga ginagawa mo. Yun na nga. Huwag mo na kasing pansinin. Mahal ko siya, mamita. Yun lang ang totoo. Pero mahal ka ba niya, lady? Yun totoo. Kung oo, bakit ka napapabayaan? Bakit parang ikaw lang ang lumalaban sa relasyon nyo? Mukhang ikaw ang bumubuhay sa lalaki. Mukhang ikaw ang ginawa niyang alkansya na araw-araw kinukuhanan niya pero walang hinuhulog na pera. May mga hindi ka alam. May mga pangako siya na binitiwan sa akin. Pangako? Gumising ka na nga. Kahibangan na yan. Huwag kang tatanga-tanga. Mamita, tama na please. Hindi ko kayang panoorin kang nasasaktan, lady. Pero kung pipiliin mo pa rin siya, bahala ka. Nagsasabi lang ako ng totoo dahil ayokong dumating yung araw na magsisisi ka. Para mapanatag ka, hindi ko pagsisisihan ang pagmamahal ko sa kanya. Wow! Sana nga! Sana hindi mo balikan ang mga salitang yan kapag huli na ang lahat. Hindi talaga. Ewan ko sa'yo, babae ka. Parang nauubusan ka ng lalaki. Siguro, inggit ka lang kasi may lalaking nagmamahal sa akin. Hindi ako inggit. Yan talagang naiisip mo sa akin, lady. Kaya ko magkaroon ng lalaki para mairaos ko ang uhaw ko. Pero hindi ako nagpapaagaga tulad ng ginagawa mo. Daig mo pa ang bakla ng hindi makabuking sa inaasal mo. Bakit ka naiiyak? Totoo sinasabi ko sa'yo. Kaya mag-isip-isip ka na. Huwag kang tanga, lady. Hindi ko na kinikibo ang kaibigan kong si Mamita pagkatapos ng tagpong yon, Papa Dudut. Kahit na anong sabihin niya ay pinipili kong huwag na lamang makinig. Nakakapagod na rin kasi ang paulit-ulit naming pagtatalo. Alam ko namang hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Oo, patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa parlor kahit umalis na ako sa bahay na tinitirhan namin ni Mamita. Masakit pero kailangan kong gawin dahil sa pagmamahal ko kay Gregory. Papadudot kahit mapagod at masaktan ang katawan ko sa buong araw na pagtayo, paggupit at pagkulot ng buhok ng mga kliyente. Iniisip ko na lamang na para ito kay Gregory. Ayokong maramdaman niyang hindi ko siya kayang suportahan. Ayokong maramdaman niyang hindi siya importante sa akin. Kaya kong isakripisyo ang lahat kahit na ang pagkakaibigan namin ni Mamita. Pero dumating ang panahon na kapag humihingi ng pera si Gregory at matumal ang parlor at wala na akong maibigay, kaya umuutang na lamang ako sa mga kasamahan ko. Minsan kahit na hindi pa ako nakakabayad sa isang utang ay hihirit ulit ako para mangutang. Pinipilit ko namang magbalik ng bayad kapag may tip o extra ang mga kliyente pero parang hindi nauubos ang mga bayarin. Lahat ng kinikita ko ay halos dumadaan lamang sa kamay ko at diretso kay Gregory. Hindi ko sinasabi kay Mamita ang tungkol dito at alam kong magagalit lamang siya at lalo lang hahaba ang sermon niya sa parlor. Minsan naiisip ko na tama pa ba tong ginagawa ko. Pero agad kong pinapawi ang duda. Mahal ko si Gregory dahil sa kanya ko ibinigay ang pagkababae ko. Siya ang unang lalaki na minahal ko ng ganito. At gusto ko siya na rin ang huling lalaki sa buhay ko. Hindi ko kayang mawala siya, Papa Dudut, kaya kahit mahirap, kahit masakit,
Kahit minsan ay naiiyak na lamang akong mag-isa ay tinitiis ko. Kasi para sa akin si Gregory ang kaligayahan ko. Ayokong mawala yung taong nagbibigay ng dahilan para magmahal ako ng ganito. Pero dumating ang araw na parang gusto kong lamunin na lamang ako ng lupa. Ayoko sanang magkasiraan kami ni Mamita ng tuluyan pero naging sagad na ang panghihimasok niya sa buhay ko. Lady, pwede ba kita makausap? Mamita, sa susunod na lang. Uwi na ako. Alam mo, kanina ko pa gustong makausap ka eh. Hinihintay ko lang na matapos mo ang customer mo. Lady, huwag ka munang umuwi. Mag-usap muna tayo. Ano na naman ba ang gusto mong sabihin sa akin? Tungkol na naman kay Gregory? Mamita, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na mahal ko si Gregory at mahal niya ako? Nagmamahalan kami kaya huwag ka nang magtangkang siraan pa siya sa harap ko. Kahit na anong sabihin mo, hindi mo mababago isip ko. Ibang klase na siguro talaga nagagawa ng yakap, halik, lambing ng lalaking yon. Ibang-iba ka na. Hindi lang yung katawan mo pumayat, pati na rin yung utak mo. Nawala na ng sustansya. Sige, insultuhin mo pa ako. Wala akong pake. Tumabi ka na. Uwi na ako. May ibang babae yung boyfriend mo. Nakita ko sila. Ano? Nakita ko siyang may ibang babae. May ibang girlfriend si Gregory. Hindi ka talaga titigil, bakla ka? Pwede ba, lady? Hindi ako naiinsulto na tawagin mo akong bakla kung yan ang gusto mong puntahan. Ang sa akin lang, gumising ka na. Matagal ka nang niloloko ng Gregory na yan. Walang katotohanan yung binibintang mo sa kanya. Ang sabihin mo, gusto mo lang si Gregory. Gusto mong pumatol siya sa'yo. Pero hindi mo siya kayang makuha kasi nga ayaw niyang pumatol sa isang baklang katulad mo. Sumusobra ka na! Sorry, lady. Sorry, pero... Ako ba ngayon ang sumusobra? Walang hiya ka! Binalik ko lang ang sampal mo! Sa pinaggagawa mo kasi sinungalingan kay Gregory, ikaw ang dapat matauhan! Ibang klase ka talaga. Ako na ito nagmamalasakit sa'yo, tapos ganyan ka pa? Gusto mong magkwentahan tayo? Hoy, lady. Ako nagturo sa'yo manggupit para may pangkabuhayan ka. Ako nagdala sa'yo dito sa Maynila para hindi ka mabulok sa probinsya. Ako nagpakain sa'yo lahat-lahat nung walang-wala ka pa. Tapos ngayon, ganito lang pala ay gaganti mo sa akin? Ayaw kong magbilang ng naitulong ko sa'yo. Pero sa mga ginagawa mo sa akin, kailangan kong isampal sa'yo ang mga naitulong ko. Sana pala, hindi na kita tinuruan manggupit para wala kang pera pambili mo ng yakap, halik at kahayupan ng lalaking yon. Ganun ka na ba talaga, kakate? Nangangailangan ka talaga ng bagay para kalampagin niyang hita mo? Tumigil ka! Aba, naminihasa ka na ng sampal, ha? Maling manampal ng babae pero sa case mo, kailangan kahit isa lang. Kaya nagawa ko sampalin kita kanina. Eh kung gusto mo, sampalin mo pa ako. Hindi ako natatakot. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala na akong balak manampal. Pero walang epek naman eh. Pero sige, simula ngayon, ayaw na kitang maging kaibigan. End of friendship na. Kasi wala namang kwenta itong concern ko as a friend sa taong tulad mo na saradong utak kasi nabulag ka na sa kakakamot ng lalaki na yun sa'yo. Pati ang utak mo binabahayan na ng higad kaya hindi ka na makapag-isip ng tama. Alam mo, para ka talagang hayok na maubusan ng lalaki sa kakadikit mo sa Gregory na yan. Hindi ko kailangan na ibang lalaki. Si Gregory lang, sapat na. Kailangan na sigurong untugin niyang ulo mo. Wala ka na sa katinoan talaga. Ako ba? Ikaw to nangingialam eh. Ikaw ang may problema, hindi ako. Baluktot na talaga yung utak mo. Babae ka ba talaga, lady? Eh kung umasta ka, mas bakla pa ang pag-uugali mong namimigay ng pera sa lalaki. Isang kalabit lang, bumibigay ka na kaagad. At kahit wala nang maibigay, ayun! Nangungutang para lang may pambili ng lalaki. Di bali ng magutom, mangayayat at magpagamit, basta maibigay lang ang gusto ng lalaki. Tumigil ka na! Hindi! Kailangan mo ito marinig. Bakla ako. Kaya alam ko ng maraming manloloking lalaki dyan na pinapaasa lang ang isang baklang nagmamahal lang naman at nagpapantasya. Pero ikaw, babae ka, lady.
Dapat sa bakla lang kumakapit yung lalaking gipit, pero sa babae na pala? Hindi lang libreng gupit ang naibigay mo, pati na pagkatao mo. Pinipirahan ka lang ng tamad na lalaking yon na para bang nasa hita niya ang ginto na gusto mong maangkin. Habang itong lalaki naman ay may iba nang gustong hinihimas na nilalaanan niya ng perang hinuhutot niya sa'yo. Hindi totoo yan! Hindi! Totoo ang sinasabi ko. Pero bahala ka kung ayaw mo makinig sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Teka, anong nangyari? Bakit ka umiiyak, mahal? Sinabi niya kasi na may ibang babae ka! Ano? Hoy, bakla! Tigil-tigilan mo nga kami, ha? Gusto mo bang makatikim nitong kamao ko? Alam kong matagal ka nang naglalaway sa akin pero tong kamao ko ang ipapatikim ko sa'yo kung hindi ka titigil. Naku, hindi ako natatakot. Sige, gawin mo. Ipapabarangay pa kita. Gusto mo? Mahal, tama na! Umalis na lang tayo! Salamat ka, inaawat ako ng girlfriend ko. Kung hindi, wasak talaga yung pagmumukha mo sa akin. Tayo na, mahal. Pagkatapos ng matinding pagtatalo namin ni Mamita, pakiramdam ko ay tuluyan nang nagbago ang lahat. Hindi ko inakala na aabot sa ganon ang pagkakaibigan namin. Dati siya ang taong lagi kong sinasandalan at nagturo sa akin kung paano lumaban sa buhay. Pero parang isa na lamang siyang estrangherong pilit akong pinapakialamanan. Dahil lang sa paniniwala niyang may ibang babae daw si Gregory na hindi ko kayang paniwalaan. Alam kong mali ang naging reaksyon ko. Alam kong masakit sa kanya na makita akong nahuhulog sa isang lalaking sa tingin niya ay hindi naman karapat-dapat. Pero mahal ko si Gregory at dahil mahal ko siya ay handa kong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit pa tawagin akong tanga, kahit pa mawalan ako ng mga taong nagmamalasakit sa akin, wag lang si Gregory ko. Pero hindi ako bulag, Papa Dudut. Alam kong may posibilidad na tama si Mamita na maaaring ginagamit lamang ako ni Gregory. Pero pinili kong maniwala sa pangako niya na sa oras na magkapera siya ay ako naman ang aalagaan at bubuhayin niya. Ipaparamdam niya sa akin na isa akong babae at umaasa ako na sa araw na mangyari yon, alam kong masakit ang mawalan ng isang kaibigan. Lalo na kung ito ay isang taong itinuturing kong pamilya. Pero minsan ay may mga bagay na kailangang isakripisyo para sa taong mahal mo. Marami ng beses na pinagsabihan ako ni Mamita pero sa halip na pakinggan siya, ay mas pinili kong manindigan para kay Gregory. Ito ang pinili ng puso ko. Ito ang desisyon ko. At handa kong harapin ang anumang kahihinatnan nito. Kahit pa ang kapalit ay ang pagkawala ng isang matagal ng kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umalis ako sa parlor, Papa Dudut. Nag-decide akong lumipat sa iba at hindi ko na kinaya ang tensyon sa pagitan namin ni Mamita. Matapos ang matinding away, pakiramdam ko ay wala na akong lugar sa dating parlor kung saan ako nagsimulang mangarap. Ang sakit na naramdaman ko sa pagtatalo namin ay mas malalim kesa sa inaasahan ko. Dati siya ang laging nandyan para sa akin. Pero ngayon ay tila tuluyan na kaming nagkahiwalay ng landas at sa tingin ko ay eto na talaga ang wakas ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng bagong simula ay may isang bagay akong hindi inaasahan. Ang matuklasan, Papa Dudut, na tama nga si Mamita. Hindi ko inakalang mangyayari ito na ang babala at paratang niya laban kay Gregory ay totoo pala. Mali akong tinalikuran ko si Mamita at ipinagkait ko ang pagkakataong marinig ang katotohanan. Ngunit heto ako ngayon. Natulala sa harap ng isang katotohanang hindi ko na kayang itanggi. Nahuli ko si Gregory kasama ang ibang babae at hindi lang basta kasama kundi kaakbay, kasabay na tumatawa pa at malinaw sa kilos nila na may relasyon sila.
Parang bumagsak ang mundo ko ng sandaling yon, lalo na nang naghalikan sila sa lips sa harapan ko. Ang lalaking pinaglaban ko, ang lalaking pinaglaanan ko ng oras, pera at pagmamahal, lahat ng yon ay nauwi lang pala sa kasinungalingan. Pilit kong binabalikan ang lahat ng sinabi niya sa akin noon. Ang pangakong hindi niya ako iiwanan. Ang paniniyak niyang ako lamang ang mahal niya, ngunit lahat ng yon ay isa lamang ilusyon na pinili kong paniwalaan. Papa Dudut, napakasakit pong malaman na tama ang taong iniwan ko, habang mali ang lalaking ipinaglaban ko. Mas masakit ang tanggapin na ako mismo ang nagbulag-bulagan at wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Kung sana'y nakinig lamang ako kay Mamita noon, kung sana ay hindi ko sinantabi ang mga babala niya, hindi sana ako umabot sa ganitong sitwasyon. Pero huli na pala para bumalik pa. Ang tanging magagawa ko na lamang ay bumangon mula sa pagkakamaling ito at tanggapin ang katotohanan na minsan ang pag-ibig ay hindi sapat para panatilihin ang isang taong hindi naman kailanman naging totoo sa iyo, Papa Dudut. Lady, mahal, magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo, ha? Kitang-kita ng dalawang mata ko, Gregory! Naghahalikan kayo! Huwag mo sabihing pinsan mo lang yon. Wow! Ngayon pala uso na ang halikan sa labi na magpinsan? Tama ang nakita mo. Umalis ka sa harapan ko! Hindi mo ba ako mahal? Please lang! Ayoko nang makita yung pagmumukha mo! Mahal, pakinggan mo muna ako. Mahal? Ano? Mahal mo rin ba siya? Dalawa kaming mahal mo? Ano ba talaga gusto mo, ha? Kanina parang nalilita ko sa sarili ko dahil pinoprotektahan mo pa yung babaeng yon. Nakita ko kung gaano kalagkit ang tinginan nyo. Para akong basahan kanina. Duming-dumi ako sa sarili ko. Lady, hindi sa ganun. Hindi ganon? Eh ano? Para saan lahat ng pangako mo? Ginawa ko lahat para sa'yo. Inuuna kita sa lahat. Binuhos ko sa'yo lahat ng meron ako. Tapos ano? Gagawin mo akong tanga? Binibigay ko naman sa'yo ang gusto mo, di ba? Sorry na. Gusto kong pareho ko kayong... Ibang ka ba? Isasabay mo kami? Ako pinagkukunan mo ng pera tapos sa kanya mo ibubuhos yung nakukuha mo sa akin? Ang saya, no? Lady, kailangan mo ako. Ako lang nagka-interest na makipagrelasyon sa'yo, hindi ba? Relasyon ba tawag mo doon? Gregory, tapatin mo ako. Ako ba o siya? Wag naman ganito. Nakikipagsiping naman ako sa'yo kung kailan mo gusto ah. Ano? Yun lang? Yun lang ang tingin mo sa relasyon natin? Na para bang bayad ka para patulan ako? Aminin na natin, lady. Hindi ka naman ganun kagandahan. Pero ginawa ko naman ang lahat para mapasaya ka sa kama. Ginagalingan ko naman. Hayop ka! Sobrang kapal ng mukha mo para sabihin mo yan sa akin! Ano ba pinagmamalaki mo ha? Yang pera mo? Wala namang kwenta yan. Matumal na nga yung bagong parlor na pinagtatrabahuan mo. Ilang kliyente ba meron ka sa isang linggo ha? Wala ka na ang kinikita eh. Tapos ganyan pa ang asal mo? Ano? Tama pala si Mamita! Tama pala ang lahat! Pera lang ang habol mo sa akin! Gamit na gamit mo ako! Walang iya ka! Teka lang, ano ba akala mo, lady? Mahal kita? Na totoo lahat ng sinabi ko? Gusto mong marinig ang totoo? Napakatanga mo para maniwala na gusto rin kita. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Hindi kita kayang mahalin. Hindi! Hindi totoo yan! Oh, akala ko gusto mo ng totoo. Yan ang totoo. Ikaw ang nagpumilit na sabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi totoo yung mga sinasabi mo! Nagsayad ka ba? Gusto mo pa rin paniwalaan yung ilusyon mo? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mahal kita! Marami ako sinakripisyo at tinis para sa'yo! Tanga ka talaga kaya madali kitang nakuha. Kung bakla ka, mas maiintindihan ko pa. Pero babae ka. Sa bagay, mukha ka naman bakla. Hayop ka talaga! Ang sama mo!
Namumuro ka na ha. Kasalanan mo kung bakit ka nag-iilusyon. Isa kang malaking tanga. Wala ka talagang iya. Pasalamat ka nga, natikman mo ko. Hindi ba yun ang gusto mo? Hindi ba ikaw ang humahabol sa akin? Ang babae, hinahabol. Pero ikaw ang lumuhod para lang pansinin kita. Kaya huwag ka magmukhang kawawa dyan, lady. Tama na! Umalis ka na sa harapan ko! Lumayas ka! Lalayas naman talaga ako. Lumayas ka! Umalis ka na! Mas mabuti pa mag-isa ako kaysa makasama ang isang lalaking katulad mo! Huwag mo na ako yung pagtulakan pa. Aalis ako. Huwag ka nang babalik! Nanliit ako sa sarili ko, Papa Dudut. Hiyang-hiya ako sa lahat ng mga nangyari. Parang bigla akong natauhan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang sakit tanggapin pero tama si Mamita. Simula pa lamang ay pinapayuhan na niya ako at sinasabihan na niya ako na mag-ingat pero hindi ako nakinig. Mas pinili kong paniwalain ang sarili ko sa mga kasinungalingang ito. Kaya gusto kong magkaayos kami ni Mamita. Gumawa ako ng paraan para humingi ng tawad sa kanya at hindi lang dahil sa lahat ng nasabi ko noon kundi dahil din sa mga panahong binabaliwala ko siya. Naisip ko kung gaano siya nagmalasakit sa akin. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko marirealize kung gaano ako nagkamali. Mahal ako ng kaibigan kong si Mamita, hindi niya ako gustong saktan o kontrolin. Gusto lamang niyang protektahan ako. Iyon ang tunay na kaibigan. Kaya kahit nakakahiya ay pinuntahan ko siya sa parlor para kausapin. Alam kong wala akong karapatang umasa na tanggapin niya kaagad ang paghingi ko ng tawad pero sinubukan ko pa rin. Pagpasok ko sa parlor ay kinapalang ko ang mukha ko, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad sa kanya at nakatalikod siya at abala sa pag-aayos ng buhok ng isang customer. Hinintay kong matapos siya, saka ko siya nilapitan. Halos hindi ko mailabas ang boses ko sa sobrang kaba, Papa Dudut. Mamita, Aba, anong ginagawa mo rito? gusto kitang makausap. Akala ko ba ayaw mo na ako maging kaibigan? Akala ko wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mamita, sorry. Alam kong nasaktan kita. Ang dami kong sinabi noon. At ngayon bigla kang babalik? Bakit? Wala ka na bang maibigay na pera sa kanya? Mangungutang ka sa kasamahan natin? Alam ko ang pinagagawa mo, lady. Hindi ako nandito para humingi ng tulong. Hindi rin ako nandito para magpaliwanag tungkol sa kanya. Nandito ako kasi gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tawad? Totoo ba? Mamita. Mamita, ngayon ko lang talaga naintindihan lahat. Ngayon ko lang nakita kung gaano mo ko pinahalagahan. Talaga lang, lady? Natauhan ka na? Totoo ba? Nalaman kong may ibang babae si Gregory. Tama lahat ng sinabi mo. Mamita, matagal na niya akong niloloko at inuuto. Nagbulag-bulagan ako. Lady, tahan na. Totoo kang kaibigan, Mamita. Patawarin mo naman ako sa nagawa ko, sa mga nasabi ko sa'yo. Tama pala. Minsan kailangan mo ring makita kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa'yo kahit masakit ang sinasabi nila. Alam mo, lady, hindi naman kita pinagsabihan noon para lang sirain ang relasyon nyo. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka masasaktan sa huli. Alam ko na ngayon. Patawarin mo ako, Mamita. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng masasakit na sinabi ko noon. Sobra ako nasaktan, lady.
Kasi para na kitang kapatid eh. O pwede ring anak na kita. Kasi nga mamita mo ako. Ibig sabihin, para na kitang nanay. Aba, ewan ko sa'yo. Pero ano ba talaga? Gusto mo na ulit ako maging kaibigan? Gusto ko, mamita. Kung papayag ka. Aba, hindi ko alam. Siguro kung manlilibre ka ng milk tea, baka mapag-isipan ko. Kahit 10 pa, mamita. Huwag naman 10, baka tumaas ang sugar ko. Tara, usap tayo. Mamita, salamat. Saka sorry talaga. Naintindihan ko. Salamat. Naalala mo pa ba, mamita? Nung una mo akong tinuruang maggupit. Takot na takot ako humawak ng gunting at gumupit ng buhok. Oo naman. Halos masira mo na ang buhok ng unang pinagtripan natin. Ang pangit ng layers. Akala ko talaga mapapabarangay tayo sa ginawa mo. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Sabi mo, huwag kang kabahan. Ang buhok tumutubo uli. Ang tiwala minsan hindi. Hindi ko malilimutan yon. Salamat sa tiwala mo sa akin. Basta, kalimutan mo ng lalaking yun ha. Sumali ka na lang sa booking namin. Baliw ka talaga. Alam mo kung bakit ako pumayag na turuan kita manggupit noon? Kasi naman lady, ang dami mong talent pero madalas mong pinagdududahan ng sarili mo. Ang dami mong pangarap pero natatakot kang sumubok. At alam ko may talent ka dito. Kaya kita itinuring na kapatid kasi same tayo. Magaling kang parlorista. Hindi mo lang ako tinuruan sa trabaho, kundi sa buhay, mamita. Pinapatabahan mo naman ang puso ko. Alam mo, mas lalo kong naintindihan kung gaano mo ako kamahal bilang kaibigan. Kaya nga ang sakit nung iniwan kita. Ang sakit nung pinaniwalaan kong mali ka kahit alam kong gusto mo lang akong protektahan. Aaminin ko, nasaktan ako lady. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita naiintindihan. Ganun daw kasi kapag umiibig, minsan nabubulag. Kaya nga kailangan ng kaibigan na magsasabi ng kailangan ng gumising. Tandaan mo to lady, kahit kailan, hindi ko hiniling na mawala ka sa buhay ko. Mamita, gusto kong bumawi. Gusto kong maibalik yung dati nating samahan, hindi lang sa parlor, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil mahalaga ka sa akin. Kung ganon, may isang bagay lang akong gustong itanong sa'yo. Ano yun? Natuto ka na ba talaga? Oo, natuto na, mamita. At alam kong hindi ko nahahayaang mawala ka uli sa buhay ko. Ikaw ang pinaka-the best na kaibigan sa buong universe. Ay naku, ang drama natin. Halika nga rito, payakap nga. Ano ba to? Naiyak ako ng bongga. Tara na nga at bumili na tayo ng milk tea. Libre mo na ako. Sige, at this time, ako na ang taya. Ikaw naman talaga. Papadudot masaya ako nagkaayos kami ni Mamita. Kaya sa ngayon ay mas pinipili kong ituon ang oras at lakas ko sa paghahanap ng pera at sa pagpapahalaga sa sarili. Napagtanto ko na hindi ko maaaring ibuhos ang lahat ng meron ako sa ibang tao nang hindi muna iniintindi ang sarili kong pangangailangan. Dati inuuna ko palagi ang ibang tao, ibinibigay ko ang lahat ng meron ako. Kahit pa nangangapa na ako sa sarili kong direksyon. Pero ngayon ay unti-unti kong natutunan na hindi masama ang unahin ng sarili. Hindi kasalanan ang mahalin ang sarili bago ang iba. Yun ang itinuro sa akin ni Mamita. At kung may ibang tao man ako na kailangan kong unahin maliban sa pamilya ko, si Mamita yon. Bakla man siya pero napakabuti niyang tao. Sa paglipas ng panahon ay natutunan kong hindi lang pagmamahal sa ibang tao ang mahalaga. Kailangan ko rin po itong ibigay sa sarili ko. Kapag inuna ko ang sarili kong kapakanan ay doon ko mas maunawaan kung paano magbigay ng tamang pagmamahal sa ibang tao. Kaya ngayon papadudot mas pinagtutuunan ko ng pansin ang pagbuo ng mas matibay na sarili. Pinaguhusayan ko ang paghahanap ng pera hindi lang para sa kasalukuyan,
kundi para sa hinaharap na rin. Nagpaplano kami ni Mamita na gumawa ng sarili naming parlor kaya nag-iipon kaming dalawa. Sana balang araw ay matupad ang dream parlor namin. Kasabay ng paghahanap ng pera ay pinapalakas ko rin ang loob ko. Hindi ko na hinahayaang madiktahan ng ibang tao ang halaga ko. Alam kong hindi perpekto ang mundo at may mga tao talagang susubok na samantalahin ka, paiikutin ka o gagamitin ang pagmamahal mo laban sa iyo. Pero ngayon, Papa Dudut, ay natutunan kong ipaglaban ang sarili ko. Natutunan kong hindi ko kailangang magpaubaya ng magpaubaya. Para sa akin, ang pakikipagrelasyon ko kay Gregory ay isa pong aral. Natuto na ako at naniniwala ako, Papa Dudut, na kapag natutunan ko ng mahalin ang sarili ko ng buo, mas kaya kong magmahal ng iba nang hindi nagsasakripisyo ang sarili kong pagkatao. Ang huli kong balita kay Gregory ay nasa kulungan daw po ito kasama ang barkada dahil kasama itong nahuli sa isang nakawan. Sa isip ko, ang kapalaran na ang gumawa ng paraan para pagbayaran niya ang ginawa niya sa akin. Pero sana kapag makalabas na siya ay tumino na siya at maghanap talaga ng trabaho at hindi aasa sa ibang tao o magnanakaw. Kaya kahit bakla ang parlor, hindi ko kinakaya ito. Sa panahon ngayon ay kailangan natin ng trabaho dahil sobrang mahal ng mabuhay. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at marami pong salamat sa inyo sa pagtatampok ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lady. Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kapag bukas ang bibig ay sarado ang puso? Ako kasi oo, lalo na personal ko yung naranasan sa isang tao na pinahahalagahan ko ng gusto. Sa kabila ng lahat, ako rin naman yung klase ng tao na hindi mapagtanim ng galit dahil para sa akin. Mabigat dalhin yon sa dibdib habang buhay. Kaya nga naisip ko na lamang na sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories upang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Pero bago tayo pumunta doon ay pabati muna ng isang magandang araw sa lahat ng mga kabarangay natin na tulad ko ay adik makinig kay Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tiffany, 32 years old at taga Novaliches, Quezon City. Nangyari ang kwentong isishare ko taong 2023 nang makilala ko ang kinakasama kong si Andre. Bali, isa kasi akong online seller ng mga ukay-ukay kahit bago pa mag-pandemic at noong 2023 ay isa sa mga viewers ko si Andre. Kaya lang ay hindi naman pala siya sa mga paninda ko interesado kundi sa akin. Noong nag-message siya para makipagkilala ay nireplyan ko naman siya. Mabait naman po si Andre at magalang kausap. Unexpectedly ay nabuo ang pagkakaibigan namin at nauwi sa pag-iibigan. Ano ka mo? Girlfriend mong babaeng ito, anak? Opo. Magandang gabi po, Ma. Ay nako, huwag mo nga akong matawag-tawag na mama. Pumayag na ba ako? Hindi pa naman, di ba? Sorry po. Huwag naman po kayong magsungit kay Tiffany. Wala naman po siyang ginagawang masama eh. Hindi ko lang kasi gusto yung pagbumuka ng babaeng yan eh. Basta, mukhang ewan. Saan mo ba kasi napulot yan? Ma! Huwag mo nga akong pandilata ng mga mata dyan ha. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Nagkakilala po kami sa Facebook. Ano? Anong Facebook ang pinagsasasabi mo dyan? Totoo po sinabi ni Tiffany. Nagfa-Facebook po ako nung napanood ko yung live selling ng mga ukay-ukay na damit. Kaya dun ko po siya nakita. Tapos chinat ko po siya. At nagsimula na kami mag-usap. At ngayong girlfriend mo na ang babaeng yan? May pangalan po si Tiffany. Alam ko.
Pero paano ko tatawagin sa pangalan niya yung babaeng yan kung hamak na tindera lang yan sa Facebook? Sobra naman po kayong makapagsalita. Totoo naman ah. May permit ba kayo dyan? Parang wala naman eh. Baka patinda-tinda lang kayo ng kung ano-ano dyan. Baka nga hindi ka totoong nagtitinda eh. Nagbibidyo-bidyo ka lang habang naghihintay ng mayayamang lalaki na magchat-chat sa'yo. Hindi po totoo yan. Malay ko. Sumosobra na po kayo sa mga sinasabi niyo sa girlfriend ko ah. Below the belt na po yan. Anong below the belt ka dyan? Below the belt na pala yung pagsasabi ngayon ng totoo? Wala naman po kasing totoo sa mga sinasabi niyo. Lahat masasakit at nakakainsulto. Paano hindi ko iinsultuhin yung babae na yan? Kasalanan mo rin naman. Paano ko po naging kasalanan? Pinag-aral kita sa isang kilalang eskwelahan. Pinagtapos ng 4 na taong kurso para makapagtrabaho sa isang maganda at de-aircon na kumpanya. Nangyari naman, hindi ba? At nagbunga nga yun nung nakaraang buwan nung ma-promote ka sa posisyon mo. Pangalawa ka na kamo sa manager nyo, di ba? Tapos, ganyan lang? Hamak na tindera lang sa Facebook yung magiging girlfriend mo? Anak naman, hindi mo ba pwedeng taas-taasan naman ng kaunti ang standard mo sa pagpili ng babae? Gwapo ka naman eh. May pinag-aralan ka naman. Ano naman ang sasabihin sa'yo ng mga kamag-anak natin? Sige nga. Mahalaga pa po ba yung sasabihin ng mga kamag-anak natin kesa sa nararamdaman ko? Nagmamahalan kami ni Tiffany. Kaya nga niligawan ko siya at naging kami. Tsaka hindi sabi totoo lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Marangal yung trabaho ng girlfriend ko. Ay basta, kahit na ano pang sabihin mo marangal na trabaho, hindi ko gusto yung babae niyan para sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hanggang high school lang po ang natapos ko. Kasi... Kita mo na, Andre. High school graduate lang naman pala tong pinagmamalaki mong girlfriend mo. Wala naman pong problema doon. Malaki ang magiging problema mo dyan. Kasi baka pag nagkaanak kayo, lumabas na wala talagang alam sa pag-aalaga ng bata o gawaing bahay ang babae na yan. Hindi po totoo yan. Dahil kami po ng kuya ko ang nag-alaga at nagpalaki sa 4 pa naming nakababatang kapatid. Kaya may alam po ako sa pag-aalaga ng bata at mga gawaing bahay. Bakit kayo ng kuya mo nagpalaki sa mga kapatid nyo? Nasaan ba mga magulang ninyo? Wala na po sila. Maaga nila kaming iniwan nun. Kaya naman pala naging miserable ang buhay ninyo eh. Wala na rin pala kayo mga magulang na handang gumabay at umalalay sa inyo. Hindi po miserable ang buhay namin. Ginapang po namin ni kuya ang pagpapaaral sa mga kapatid namin. Mayroon na nga po kaming napagtapos sa pag-aaral. Ano naman pala? Bakit hindi mo rin pinagtapos sa sarili mo? Kasi po... Kita mo na? Wala ka talagang pangarap sa buhay. Gusto mo lang umasa sa magiging asawa mo na bubuhayin ka niya, pati na rin yung mga magiging anak nyo habang buhay. Kung mamalasin nga naman talaga, oo. Ikaw pa ang natipuhan ng anak ko. Papadudot, alam ko naman na high school lamang ang tinapos ko. Dahil maaga kaming naulila sa mga magulang noong araw. 16 na taon ako noong nagkasakit sina nanay at tatay at magkasunod na kinuha sa amin. That time ay ginapang ko na lamang na makapagtapos ng high school kahit sobrang hirap. May 4 pa kasi kaming nakababatang kapatid na pinagtutulungan na lamang naming buhayin ang kuya ko. Sa awa ng Diyos, 3 na sa kanila ang napag-graduate namin sa college at nasa 3 taon na sa kolehiyo ang bunso. Proud ako dahil kahit na hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral ng kuya ko ay napagtapos naman namin ang aming mga kapatid. Madiskarte rin kasi ang kuya namin na sinuwerteng nakatungtong sa barko para magtrabaho bilang waiter. Ako naman ay namuhunan sa pagtitinda ng mga ukay-ukay na damit at first class na bag online. Bata pa lamang ay pangarap ko nang magkaroon ng sariling negosyo. Kaya nga gano'n na lamang yung lungkot ko nang insultuhin ako at hamak-hamakin ng nanay ni Andre dahil lamang sa pagiging online seller ko. Sa kabila ng lahat ay desidido ako na makuha ang loob niya dahil mahal ko ang kanyang anak. Hanggang sa merong nangyaring bagay na akala namin ni Andre ay magiging daan na sana para magustuhan ako ng nanay niya, Papa Dudut.
Sabi mo, Andre? Buntis ang babaeng yan? Opo. Buntis po si Tiffany. Magkakaapo na po kayo. Ma, ano po nangyayari sa inyo? Hindi ba halata? Sumisikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Santisima ka. Ikuha niyo nga ako ng tubig. Ako na pong kukuha ng tubig. Ma, aalalayan ko na po kayo. Baka mapano pa kayo dyan. Natatakot po ako. Mahal, nasa na yung tubig? Ito na po yung tubig. Ayoko niyan! Bakit niyo naman po tinapon yung tubig? Nagtatanong ka pa? Paano na lang kung nilagyan pala ng lason na babaeng yung tubig na ipapainom niya sa akin? Hindi po totoo yan. Wala pong lason yung tubig na dala ko. Wala raw. Ano bang malay ko, di ba? Alam kong gustong-gusto mo nang may mangyaring masama sa akin para wala na magbubunga nga sa'yo. Naman kung ano-ano na naman pong sinasabi niyo kay Tiffany. Wala namang ginagawang masama sa inyo yung girlfriend ko. Hindi pa ba masama yung pinagbubuntis niya yung anak ninyo? Pinlano mo yan ano? Po? Pinlano mo ka ako magpabuntis sa anak ko para wala na siyang kawala sa'yo. Grabe ka! Hindi ka lang nakapagtapos ng kolehiyo, pero mautak ka rin pala! Para po sa kaalaman nyo, pareho namin ginusto ni Andre na magka-baby na. Umaasa po kami na baka pag nalaman nyo, lumambot yung puso nyo at matanggap nyo na kami. Kahit na magbuntis ka pa ng 5 o 10, hindi pa rin kita magugustuhan! Bakit po ba? Wala naman po akong ginawang masama sa inyo Masama na nga na nakilala ka ng anak ko! Mas masama pa na nagpabuntis ka sa kanya! Napakalandi mo! Ma, tumigil na kayo! Bakit mo ako pinatitigil? Bakit hindi ang babae niya na patigilin mo? Wala naman pong ginagawa si Tiffany. Kayo yung salita ng kung ano-ano dyan. Paulit-ulit na lang kayo. Natural na paulit-ulit ako para maintindihan mo ng mabuti ang mga sinasabi ko. Kaya lang, mukhang hindi. Kasi binuntis mo pa talaga tong babaeng ito. Bakit ba kasi di na lang kayo matuwa na magkakaanak na kami ni Tiffany? Tsaka kung umasta kayo dyan, akala nyo, katapusan na ng mundo. Apo nyo rin naman yung magiging anak namin. Hindi ko apo yan! Anong hindi? Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko matatanggap yung batang ipinagbubuntis ng babaeng yan. Iyan na nga babae na yan, hindi ko matanggap eh. Yung magiging anak nyo pa kaya? Kayo na po talaga may problema rito. O bakit ako? Hindi ba kayong dalawa? Hindi ba yung babae na yan? Kasi kung matino yan, sana nung una pa lang nakahalata na siya na ayaw ko sa kanya. Sana nakipaghiwalay na siya sa'yo at hindi na nagpabuntis pa. Kaso nga malandi yan eh. Gaga pa. Ikaw naman uto-uto. Hoy Andre, matalino ka. Di ba? Valedictorian ka nga nung high school ka eh. Pero bakit parang hindi mo naman ginamit ang utak mo sa pagpili ng babaeng pakikisamahan? Bakit sa dinami-dami ng mga nagustuhan mo nung kinukwento mo pa sa akin, isa babaeng yan ka lang babagsak? Oh, tapos ngayon, inanakan mo pa? Santisima talaga oh! Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo! Wala naman po kayong dapat gawin. Hindi na rin naman ako bata. 31 years old na po ako. Nasa tamang edad na kami ni Tiffany para pagbawalan nyo pa na bumuo ng sariling pamilya. Hindi naman kita pinagbabawalan. Pero sana sa matinong babae naman. Matino po si Tiffany. Ano ba pinagsasabi nyo? Yung kagaya mo rin sana na may tinapos tsaka profesional. Hindi ka na talaga nahiya sa pwedeng sabihin sa'yo ng mga kamag-anak natin? At kung bakit hindi ka nagmana sa kuya mo na kapwa niya engineer yung napangasawa? Ay nako! Ewan ko ba sa inyo? Basta, hindi ko matatanggap yung magiging anak ninyo! Imbes na matuwa, nagalit sa amin ni Andre ang mama niya, Papa Dudut. Hindi ko yon inaasahan dahil biyaya naman ang pagkakaroon ng baby. Saka nasa tamang edad na kami ng anak niya para magsabi ng kung ano-anong mga masasakit na salita sa amin ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang maiyak. Nang mga panahong yon lalo na at mas nagiging emosyonal na ako. Buti na lamang at inalo ako ni Andre kaya kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam. Papadudot doon ko po na-realize na ayaw talaga sa akin ng nanay ng boyfriend ko.
At kahit na anong gawin kong panunuyo sa kanya ay sarado ang kanyang puso para tanggapin ako sa buhay niya. Hindi ko lang lubos maintindihan, Papa Dudut, dahil wala naman akong atraso sa kanya. Hindi ako masamang babae at marangal naman ang trabaho ko. Pero wala eh. Totoo nga talaga ang kasabihan na kapag bukas ang bibig upang manginsulto, sabayan pa ng mapanghusgang mga mata, ay mananatiling sarado ang puso para umunawa at tumanggap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, excited kami ni Andre sa pagdating ng magiging baby namin, pero hindi kami makapag-live-in dahil plano niyang tumira ko sa bahay nila kasama ang mama niya. Siyempre, tumanggi ako na pinagtalunan pa nga namin. Depensa ko ay kita naman niya na ayaw sa akin ng nanay niya at dinig na dinig niya ang mga masasakit na salita nito sa akin. Kaya nga habang nagbubuntis ako noon ay paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko lahat ng mga sinasabi sa akin ng magulang ni Andre. Bagay na lagi kong pinagdaramdam. Dahil doon ay naging masela ng pagbubuntis ko at madalas akong dinudugo at nasusugod sa ospital. Minsan ako na lang ang nagdadala sa sarili ko sa paggamutan dahil nga nasa trabaho si Andre. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na may humihiling na sana'y mawala na ang baby namin. Alam ko na masama pero hindi niyo ako masisisi, lalo na noong tuluyang kinuha sa amin ang aming anak pagsapit ng 3 buwan ko sa pagbubuntis. Ma, buti nakarating po kayo rito sa ospital. Hindi na nga ako dapat pupunta. Ang kaso napakakulit mo eh. Tawag ka ng tawag. Sorry po. Kailangan ko po kasi kayo ngayon. Ano na bang nangyari kasi dyan sa babaeng yan? Huwag po kayong maingay. Natutulog na po si Tiffany. Tulog daw. Mukha namang gising na yan. Sabihin mo nagtutulog-tulugan lang. Man naman eh. Hindi po ba pwedeng magpakananay muna kayo ngayon sa akin? Kahit ngayong araw lang? Please lang po. Kung makapagsalita ka naman dyan. Dami nyo kasi agad sinasabi. Hindi nyo man lang tinanong kung kumusta ako. Para sa kaalaman nyo, namatayan lang naman kami ng anak ni Tiffany. Ano? Bakit? Ano nangyari? Nalaglag po yung baby. Hindi raw po makapit. Wala na po, Nay. Patay na po yung anak namin. Santisima mahabaging langit. Andre? Andre, asan ka? Andito lang ako. Nasaan ang anak natin? Bakit parang hindi ko na siya nararamdaman sa tiyan ko? Ano kasi? Hindi mo na talaga mararamdaman dyan sa tiyan mo kasi wala na. Ha? Ano pong wala na? Wala na. Inalis na. Nalaglag na kasi. Kaya kung hindi pa aalisin ng tuluyan, baka pati ikaw ay malason na dyan. Hindi po totoo yan. Anong hindi totoo? Bakit ka ba nandito ngayon sa ospital kung gawa-gawa lang pala ito? Lukalukang babae ito ah. Ginawa mo pa ako sinungaling at nag-iimbento. Ma, pwede ba? Ilugar nyo naman po yung ugali nyo. Andito tayo sa ospital oh. Namatayan pa kami ng anak ni Tiffany. Tapos ganyan pa kayo magsalita sa kanya? Ang babae niyo na pagsabihan mo. Tsaka hindi ko naman kasalanan na namatay ang anak niyo ah. Ako ba yung nagbuntis? Hindi naman, di ba? Kung may dapat kang sisihin, yung babaeng yan. Malay ba natin, baka hindi naman niya talaga iningatan ng pagbubuntis niya. Iningatan ko po yung pagbubuntis ko. Kung iningatan mo, bakit nalaglag pa rin? Kasi ano po? Kasi masyado kang bida-bida. Hindi mo siguro sineryoso yung bili ng doktor na magpahinga ka lang, na humiga ka lang maghapon. Kaya tingnan mo yan nangyari. Nalaglag yung anak mo at kasalanan mo yan. Oh, tapos ngayon iyak-iyak ka dyan. Sus, kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi na may babalik yung anak mo sa'yo. Bakit nananahimik ka lang dyan, Andre?
Wala ka bang sasabihin para ipagtanggol man lang ako sa mama mo? Tama rin naman kasi si Mama Paanong naging tama ang mama mo? na baka hindi mo sineryoso yung bilin sa iyo ng doktor mo na magpahinga lang muna kasi delikado yung pagbubuntis mo. Diba, naabutan pa nga kitang nagbubuhat ng mga damit na sabi mo, ibebenta mo sa susunod mong online selling? Sinaway pa nga kita na huwag ka muna masyado magkikilos pero sabi mo ayos ka lang naman. Ayos lang naman talaga ako noon eh. Saka hindi naman mabigat yung mga damit na binuhat ko. At para lang alam mo, sineryoso ko yung binilin sa akin ng doktor. Pero alam nga namang humiga lang ako maghapon at hindi mag-asikaso sa bahay natin. Ultimo pagluluto ng pagkain sa akin mo inaasa. Abay talagang sinisisi mo pa yung anak ko, ha? Bakit? Totoo naman po eh. Alam naman ng anak niyo na masela ng pagbubuntis ko. Pero alagain pa siya. Ni mag-init nga ng tubig at magtimpla ng kape sa akin pa niya inaasa. Sa palagay niyo ba, ginusto ko rin na mawala yung anak namin? Siyempre hindi. At bilang isang ina, napakasakit nun sa akin. Ina rin naman kayo. Higit kanino man dapat mas naiintindihan niyo yung pinagdaraanan ko. Kaso hindi eh. Dire-diretso kayong magsalita at manisi. Promeno naman kayo. Nakakasakit na kayo eh. Alam mo, emosyonal ka lang kaya ka nasasaktan. Tsaka, sinasabi ko lang naman ang katotohanan sa'yo. Ikaw na ang nagsabi na ina rin ako. Kaya nga naiintindihan ko yung hirap at sela ng pagbubuntis. Huwag mo naman din sanang masamain yung mga sinabi ko. Isaksak mo dyan sa kukote mo na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Papadudot, kahit na gusto kong irespeto ang nanay ni Andre ay para bang naubusan na lamang ako bigla ng paggalang sa kanya. Lalo na sa mga sinasabi niya sa akin. Ganon na ba talaga siya? Ka-insensitive dahil imbes na i-comfort niya ako ay kabaligtaran noon ng ginawa niya at pinagsasabi niya. Ginatungan pa ni Andre dahilan para mas lumala ang sama ng loob ko sa kanya. Dahil sa mga nangyari ay napaisip ako kung tama pa bang ipagpatuloy ko ang relasyon namin. Lalo na't mukhang hindi talaga kami para sa isa't isa. Unti-unti na rin kasi akong naliliwanagan sa sitwasyong pinasok ko. Marami akong tanong sa isipan kagaya ng paano kung magka-baby ulit kami ni Andre? Worth it pa ba ang pamilyang bubuuin namin? Kung hindi rin ako maayos na pakikisamahan ng magulang niya. Ayokong lumaki ang magiging anak namin na naririnig kung kaano ako iniinsulto at hinahamak ng lola niya. Kaya lang, noong nakapagdesisyon ako na makipaghiwalay na kay Andre, ay meron namang nangyari na hindi ko lubos inaasahan. Isang araw ay napansin ko na lamang na balisa ang boyfriend ko kaya nag-alala ako ng gusto. Doon ko na siya inusisa kung ano ang problema, Papa Dudut. Sino yung tumawag? Si Kuya, May problema ba? meron eh. Lumabas na raw kasi yung resulta ng biopsy ni Mama. Ha? Biopsy ng mama mo? Oo. Di ba kinuwento ko sa'yo na madalas siya magkasakit? Oo, nakwento mo nga. Pero akala ko simpleng sakit lang yun. Katulad ng lagnat na mawawala rin kapag uminom ng gamot at nagpahinga. Yun din yung akala namin. Pero nagkamali kami ni Kuya. Kaya yun, nagdesisyon na yung doktor na ipabiopsy siya. At kanina, lumabas na nga raw yung resulta. Ano bang resulta? May cancer sa baga si Mama. Ha? Seryoso ba yan? Oo. Kaya nga sobrang lungkot namin ni Kuya eh. Diyos ko. Natatakot ako. Ayoko pang mawala sa amin ng nanay namin. Siya na lang yung nag-iisa naming magulang eh. Iniwan na nga kami ni Papa noon tapos
Pati ba naman si Mama? Hindi pa mawawala sa inyo ang mama niyo. Naniniwala ako na pwede pa siyang gumaling. Nakikinig ka ba? May cancer si Mama. Hindi lang yun simpleng sakit na pwedeng gumaling ka agad. Cancer na yun at maraming namamatay doon. Marami lang ang namamatay kasi malala na at hindi na nagagamot. Kaya nga ipapagamot niyo yung mama niyo, di ba? Oo naman. O yun naman pala eh. As long as magamot siya, sigurado akong may tsansa na gumaling siya. Oo, cancer na yan. Pero meron pa rin namang gumagaling dyan. May kakilala nga ako nagkaroon din ng cancer sa baga pero nakarecover naman. Inabot nga lang ng ilang taon yung gamutan pero gumaling din naman siya. Meron pa nga cancer sa dila pero gumaling din. Talaga? Oo, marami akong kakilala na nagka-cancer pero naka-recover. Basta matutukan lang ang gamutan. Ano bang plano nyo ng kuya mo? Ayaw kasi ni Mama na i-confine siya sa ospital dahil kaya pa naman daw niya. Kaya lang, natatakot naman kami kasi baka di siya matutukan dun sa bahay tapos mag-isa lang siya dun. Kung kailangan mong umuwi muna sa inyo para maalagaan ang mama nyo, gawin mo. Paano ka naman? Ayos lang ako. Kaya ko ang sarili ko. At saka kasama ko naman dito yung bunso kong kapatid. Salamat kasi naiintindihan mo yung sitwasyon. Oo naman. Alam ko na kailangan ka ng magulang nyo. Kaya unahin mo na siya. Mahirap din naman yung nandito ka kasi mag-aalala ka lang ng husto. Yun nga eh. Hindi rin naman pwede mag-leave ng matagal si Kuya kasi kailangan siya sa trabaho niya. Demanding din kasi yung posisyon niya sa opisina nila. Oras-oras kailangan andun siya. Kaya hassle talaga na mawala siya ng matagal. Ganun ba talaga yun? Ikitang emergency naman yung dahilan ng pagli-leave niya. Kahit na emergency pa yan, may mga kumpanya talaga na mas mahalaga ang trabaho kesa kung ano pa mang bagay na dapat unahin ng mga empleyado nila. Para palang robot ang turing sa kanila ng mga boss nila. Wala naman tayong magagawa dyan. Lalo kung maganda rin yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Parang sa halip na makipagtalo sa rules and regulations nila, mapipilitan ka na lang na sundin kesa naman bigla ka na lang tanggalin. Ayaw ni Kuya yon dahil pinaghirapan niya yung posisyon niya sa kumpanya nila. Kahit na, para sa akin mas mahalaga pa rin ang kapakanan ng nanay niyo. Kaya nga ako na lang munang uuwi sa amin para may mag-alaga kay Mama. Kukumbinsin ko rin siya na magpa-confine na para natututukan siya ng mga doktor sa ospital. Para di na kami nag-aalala ng husto sa kanya. O sige, balitaan mo na lang ako. At sana nga, makumbinsi mo siya. Kasi para rin naman sa kanya yun. Di ko lang lubos maisip na bakit si Mama pa yung nagkasakit ng malubha. Marami namang ibang tao dyan na masasama. Sana sila na lang yung nagkasakit. Naiintindihan ko na masama ang loob mo. Pero hindi naman tama na hilingin mong mapasa sa iba yung sakit na meron ng mama mo. Ano bang tama? Sige nga. Ang tama mong gawin, ipagdasal mo na maging maayos ang gamutan ng mama nyo para gumaling siya. Ewan ko. Parang ang hirap naman gawin nun. Lalo binigyan niya ng sakit ang mama namin. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit sa atin. Saka naniniwala ako na pagsubok lang to. Malalagpasan nyo rin yan. Sana nga malagpasan namin. Sana tama ka rin. Nagagaling pa si Mama. Gagaling pa ang mama nyo. At naniniwala ako doon. Papadudot, gulat na gulat ako matapos malaman na mayroong malubhang sakit ang nanay ni Andre. Ni sa hinaga pa ay hindi ko akalain na posible siyang dapuan ng ganon kabigat na karamdaman. Ayoko sanang isipin na ganti na yon ang langit dahil sa pagiging masama ng ugali niya sa akin. Kasi kahit papaano ay nanay pa rin siya ng boyfriend ko. Pero matapos umiyak sa akin ni Andre dahil sa takot na baka namang sandali ay mawala ang mama niya sa kanila ay agad-agad na nadurog ang puso ko. Bigla tuloy bumalik sa akin ang mga panahon na maagang kinuha sa amin sina nanay at tatay. Yung takot at kaba na nararamdaman namin habang nangyayari yon ay habang buhay nang nakakintal sa puso at isipan naming magkakapatid. Kahit kailan ay walang paghilom sa pagkawala ng magulang gaano man katagal ang panahon na lumipas. Masasanay na lamang tayo na mabuhay sa mundo nang wala sila. Pero nandun pa rin yung sakit at tumitindi lamang yon kapag naaalala natin sila.
Pero wala naman tayong magawa. Kundi ang umiyak na lamang dahil alam natin na hindi na sila magbabalik pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa mga nangyari, hindi natuloy ang plano kong pakikipaghiwalay kay Andre. Napag-isip-isip ko rin naman na baka nadala lang din ako ng emosyon ko. Kaya nakapag-decide ako ng ganon. Saka mahal ko ang boyfriend ko kaya minabuti ko na lamang na kausapin siya para malaman niya ang saloobin ko. Agad na humingi ng sorry sa akin si Andre at nangako na hindi na niya babaliwalain ang damdamin ko. Mabilis na lumipas sa mga araw at nagpatuloy lamang kami sa buhay at nagbalik ako sa pag-online seller para may pagkakitaan naman matapos kong huminto noong nabuntis ako. Nakikibalita rin ako kay Andre tungkol sa kalagayan ng nanay niya at sa gamutan nito. Concerned pa rin naman ako sa magulang niya at ayoko namang may mangyaring masama dito. Sinabi ko na rin naman na hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit. Kaya nga noong nalaman kong may sakit ang nanay ni Andre ay pinatawad ko na ito sa mga nasabi nito sa akin noon, Papa Dudut. Gusto mong kainin, ipagluluto kita. Kahit ano na lang siguro. Pero mamaya na kasi wala pa naman akong gana. Nangangayayat ka na oh. Hindi ka siguro nakakakain ng matino doon. Oo eh. Kahit nga sa trabaho, balisa ako. Kaya nga kumain ka rito mamaya pag nagluto na ako. Sige, susubukan ko. Ano na bang balita sa mama nyo? Okay naman nung iniwan ko kanina sa ospital. Tsaka malapit na rin magsimula yung chemotherapy niya. Buti na lang talaga pumayag na rin siya na magpa-ospital. Oo, kasi di na kaya na nasa bahay lang siya. Buti na lang din andun yung pinsan nyo para mag-alaga sa mama nyo. Oo, kaso lang nagkaproblema naman. Anong problema? Kanina nagsabi sa akin na tumawag daw yung kinakasama niya. Gusto na raw siya pauwiin dun sa probinsya nila para mag-alaga ng mga anak. Huwag na raw siya magtrabaho rito kasi mas kailangan daw siya dun. Diba kaya nga siya lumuwas dito sa Maynila para magtrabaho dahil wala nang trabaho yung kinakasama niya? Hindi pa nga nakakaisang buwan dito yung pinsan mo, tapos pinababalik na doon? Yun nga, sabi ko kausapin niya, baka nabibigla lang sa desisyon. Kaso parang gusto na lang din sundin ng pinsan ko eh. Naninibago kasi siya rito, tapos ang lungkot-lungkot daw sa ospital. Ayun, gusto na niya umuwi sa kanila. Ano ba yan? Sana kasi bago siya lumuwas dito at pumayag na mag-alaga sa mama niyo, sinigurado muna niya kung kaya niya. Yun nga eh. Kaya nga problemadong kami ngayon ni Kuya. Nakakainis lang kasi pinamasahihan niyo pa naman papunta rito, tapos ganyan lang ang gagawin. Hayaan na lang natin. Wala rin naman kaming magagawa kung yun ang desisyon niya. Sa bagay, hindi niyo rin yan mapipigilan. O ano na lang ang plano ninyong gawin? Naisip namin ni Kuya na kumuha na lang ng caregiver na mag-aalaga kay Mama. Kaso siya naman yung may ayaw. Bakit daw? Wala raw siyang tiwala sa ibang tao eh. Ayaw niya rin na kung sino-sino yung mag-alaga sa kanya. Nagalit pa nga sa amin ni Kuya kasi plano raw namin siyang ibilin sa ibang tao. Anong magagawa namin kung di rin namin siya matutukan? May kanya-kanya kaming trabaho. Di naman pwede na mag-resign kami kasi paano na lang yung gamutan niya. Di rin naman biro yung treatment niya tsaka hospital bills. Lolobo at lolobo yun. At baka mabaon pa kami ni Kuya kapag may isa sa amin na tumigil sa pagtatrabaho. Baka naman gusto lang talaga ng mama niyo na nasa tabi niya kayo. Siyempre mahirap din naman yung pinagdaraanan niya. Tapos… Di ka ba nakikinig? Hindi pwede mag-resign kami ni Kuya sa mga trabaho namin. Kasi saan na lang kami kukuha ng pambayad sa gamutan niya. Lalo naman si Kuya na pamilyado. Kaya di talaga pwede mag-resign na lang basta-basta. Ako naman kakapromote ko pa lang ngayong taon. Sayang naman yung pinaghirapan ko ng ilang taon para mapunta sa posisyon ko kung mawawala lang din sa akin ng ganun kabilis. Pero nanay niyo naman yan eh. Alam ko na nanay namin pinag-uusapan dito. Pero hindi nga pwede na palagi kaming andun sa ospital para asikasuhin siya. Kaya nga plano na lang namin kumuha na mag-aasikaso sa kanya. Hindi mo talaga ako naiintindihan no?
Naiintindihan naman kita. Kanina pa kasi ako nagpapaliwanag pero parang di mo maintindihan yung punto ko. Naiintindihan ko naman. Pero naisip ko rin na baka mas mabilis makarecover ang mama nyo kung alam niya na nandyan lang kayo sa tabi niya. Yun bang kasama niya kayo sa bawat treatment niya? Hindi naman kami mawawala sa tabi niya. Bumibisita kami sa ospital ni Kuya kapag may time pero syempre di palagi dahil busy din naman kami. Tingnan mo nga, kagagaling ko lang dun pero grabe, di naman ako makapagpahinga ng maayos dun. Maya-maya merong pumapasok sa kwarto niya para mag-check ng vital signs niya. Ultimo kasagsagan ng tulog namin sa madaling araw, merong kumakatok at pumapasok na mga nurse. Kaya nga minsan ayoko na lang magstay dun kasi apektado naman tulog ko. Buti sana kung kinabukasan wala akong trabaho eh. Lagi na lang akong puyat at masakit ang ulo. Alam ko naman na nanay namin siya. Pero nakakapagod din mag-alaga sa kanya. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula kay Andre. Nalungkot din ako lalo na at uuwi na raw sa probinsya nila ang pinsan niyang tumitingin at nag-aalaga sa nanay nila. Ewan ko po ba, pero nainis din ako sa boyfriend ko dahil parang mas matimbang pa sa kanila ng kuya niya ang trabaho kesa sa magulang nila. Hindi ko rin mapigilang mag-overthink lalo na at baka mapaano ang mama niya dahil sa sakit nito at kung ipagkakatiwala pa nila sa iba. Kaya nga pagkatapos akong bagabagin ang konsensya ko ay napag-isip-isip ko na ako na lang ang sasama at magbabantay sa nanay ni Andre sa ospital. Kahit na hanggang sa pumayag lang itong makakuha sila ng professional na caregiver. Nung una ay tinatanong pa ako ng boyfriend ko kung seryoso ba ako sa desisyon ko at sinagot ko lamang siya ng oo. Kaya nga agad na niya yung sinabi sa mama niya bagay na hindi rin naman ito tinanggihan. Simula noon ako na ang kasakasama ng nanay niya sa ospital at sa tuwing sumasailalim siya ng gamutan. Isang gabi mahimbing na akong natutulog noon nang gisingin ako ng nanay ni Andre. Tinawag lang niya ang pangalan ko at dahil madali lang naman akong magising ay napabangon agad ako. Nag-alala pa nga ako kasi akala ko ay may masakit sa kanya. Pero mabuti naman at wala, Papa Dudut. Pasensya ka na kung nagising kita ha. Hindi kasi ako makatulog eh. Okay lang po yun. Walang kaso yun. Pero bakit po ba? May iniisip ba kayo kaya hindi kayo makatulog? Meron. Marami. At ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko sa kakaisip. Pwede niyo pong sabihin sa akin. Baka sakaling gumaan yung pakiramdam niyo. Paano kung hindi na ako gumaling? Paano kung hindi na ako makalabas ng buhay sa ospital na to? Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mawala sa mundong to kasi marami pa akong gustong gawin eh. Gusto ko pa makasama ng matagal-tagal yung mga anak ko. Pati na rin yung mga apo ko. Yun din naman po yung gusto nila Andre sa kanang kuya niya. Kaya nagsisikap sila na maipagamot kayo. Talaga? Eh bakit pakiramdam ko inabandon na nila ako? Minsan na lang ako rito dalawin. Tapos kung nandito pa sila parang inip na inip pa sila. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na baka nagsasawa na silang alagaan ako kasi nga ganito na ako. Yun bang may sakit? Pabigat na lang sa kanila. Hindi po totoo yan. Nakakausap ko po si Andre at nag-aalala po siya sa inyo. Natatakot siya na baka mawala na kayo sa kanya kaya lagi ko na lang sinasabi na magdasal siya. Nakikinig naman po ang Diyos eh. Alam niya kapag taimtim na humihiling sa pamamagitan ng panalangin yung mga anak niya. Salamat sa mga sinabi mo ha.
kahit papano gumaan itong dibdib ko. Masyado lang siguro akong emosyonal kasi alam mo na, may sakit na nga ako. Tapos pakiramdam ko mag-isa pa ako dito sa napakatahimik, napakalungkot na lugar na ito. Ay, mabuti nga kahit papano sinasamahan mo ko. Wala po yun. Saka malaking bagay din sa akin na pumayag kayong samahan ko kayo rito. Akala ko nga po nung una tatanggihan niyo ko eh. Naisip ko na tanggihan ka kasi nahihiya ako sa iyo eh. Pero sabi ng anak ko, mabait ka raw. At kung susubukan ko lang na buksan itong puso ko para masigit kitang makilala, magugustuhan din kita. At napatunayan ko naman na totoo nga ang sinabi sa akin ni Andre. Mabait ka nga, Tiffany. Mas lalo lang tuloy akong nahiya sa sarili ko dahil naging masama ako sa iyo nung araw. Kung ano-anong mga sinabi ko sa iyo na hindi magagandang bagay. Ininsulto kita. Yung trabaho mo at kung paano ka nung nabuntis ng anak ko. Hindi rin ako nakiramay at nakisimpatya sa inyo nung mawala yung anak ninyo. Na kung tutuusin ay apo ko rin naman. Sobrang sama ko talaga sa iyo noon. Kaya nga sana patawarin mo ko, Tiffany. Wala na po yun. Matagal ko na po kayong napatawad. At saka, di naman po ako mapagtanim ng galit dahil mabigat po yung dalhin sa dibdib. Tapos nung nalaman ko pa na may sakit kayo at iniwan na nung nag-aalaga sa inyo, mas lalo kong ginusto na mapalapit sa inyo. Kahit na anong mangyari, magulang pa rin po kayo ni Andre. Kaya mahalaga pa rin po kayo sa akin. Salamat kasi alam ko na hindi mo ko dapat patawarin pero nagawa mo pa rin ako patawarin. Salamat kasi inaalagaan mo ko, sinasamahan mo ko dito sa ospital. Kung tutuusin, hindi mo naman ako responsibilidad eh. Pero dahil sa pagpapahalaga mo sa akin, nandyan ka pa rin. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga sinabi kong masasakit sa iyo. At kahit na napatawad mo na ako, paulit-ulit ko pa rin gustong hingi ng kapatawaran mo habang nabubuhay ako. Maling-mali ako. Maling-mali talaga na ininsulto kita sa kung ano yung estado mo sa buhay. Nagsisisi na ako ng gusto. Pinagsisisihan ko na yon, Tiffany. Okay na po yun. Pinapatawad ko na po kayo. Wala na po sa akin yon. Ang mahalaga, yung gumaling kayo. Kaya sana magpalakas po kayo Makakalabas kayo sa ospital na to ng magaling na. At matutupad pa po yung mga bagay na gusto nyong mangyari. Kaya laban lang po tayo Laban lang po kayo. Nandito lang po ako. Pati na rin yung mga anak ninyo. Kasama niyo po kami. Hinding-hindi namin kayo iiwan kahit na anong mangyari. Salamat. Salamat talaga. Pakiramdam ko, nabigyan ako ng panibagong pag-asa. Papadudot masaya ako at naging payapa ang puso ko matapos ang pag-uusap naming yon ng nanay ni Andre. At kahit na nagkaiyakan pa kami ay alam ko na parehong gumaan ang aming kalooban. Iba talaga sa pakiramdam ang magpatawad. At masaya ako dahil taglay ko ang kakayahang yon. Sa pagpapatuloy ng gamutan ng mama ng boyfriend ko ay ako na nga ang naging kasama niya, lalo na pag nasa trabaho ang mga anak niya. Alam ko na hindi ko naman siya responsibilidad pero masaya naman ako sa ginagawa kong pagbabantay sa kanya. Paulit-ulit kong pinapaalala sa kanya na gagaling siya at makakalabas sa ospital. Kaya lang ay hindi yon nangyari dahil taong 2024, eksakto 6 na buwan mula nang na-ospital siya at na-diagnose na may lung cancer, ay pinagpahinga na siya ng Panginoon.
Sobrang sakit na mamatayan ng magulang. Bigla ko tuloy naalala yung pakiramdam noong nawala sa amin sina nanay at tatay. Akala ko ay kaya ko na hindi na ako iiyak pa dahil napagdaanan ko na pero nagkamali ako. Kung anong iyak at hinagpis ni Andre sa pagkawala ng nanay niya ay ganon din ang tindi ng dalamhati ko. Pero sa kabilang banda ay masaya naman ako kasi nakasama ko ang mama niya hanggang sa mga huling sandali ng buhay nito sa mundo. Sa kasalukuyan ay magkaka-baby na kami ni Andre at nalaman namin na babae po ito. Plano naming ipangalan sa mama niya ang first name ng baby namin bilang pagkilala sa namayapan niyang lola. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories ang sulat ko. Malaking bagay yon sa akin at umaasa ako na sana'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang aking storya. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tiffany. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan, mahirap gumawa ng tama, pero kahit dehado ang ating bida, iyon pa rin ang ginawa niya. Ano ang masasabi mo sa Barangay Love Stories natin today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section.